Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Edit. Guys, isa ka rin ba na-disabled, na permanent disabled or na-suspend ang inyong Facebook account? Well, for today's video guys, ang dami nag-message sa akin regarding this issue. And si Facebook guys is very strict na talaga, di ba? Ang dami nating na-encounter na ganito. And personally, yung ating Facebook account is na-disabled din ng 2 beses. So, ito yung exactly way na ginawa ko para ma-recover or ma-fix yung ating issue regarding dito sa suspension or disabled account. So, nakakalungkot nga, di ba guys, alam niyo naman, sobrang tagal na din ng Facebook ko and iniisip ko once na hindi ko siya mare-recover, paano na yung mga memories doon, di ba? Yung mga post mo, yung mga previous post mo, and then yung mga nakakilala sa inyo na ang pinaka way lang to communicate is yung Messenger. Which is, alam naman natin yung Messenger is connected yan sa Facebook. Kapag wala na tayong Facebook, hindi na tayo makakagamit ng Messenger. And lahat po ng mga history, conversation, yan yung papasok sa isip natin, di ba? Na hindi na natin siya ma-access. So, alam naman natin kapag tayo is nakapaglabag sa mga violation or community standard violation, suspicious activity, or no clear reason at all, napakahirap talaga na maunawaan kung bakit ba tayo talaga na-disabled. So, in this video, ituturo ko sa inyo, papakita ko sa inyo step-by-step guide, no, paano ko ba na-recover ito. And kailangan lang natin guys talaga maghintay yung ating Facebook account nung unang na-disabled or na-suspend. Tumagal siya guys ng 2 days. Yung pangalawang disabling na account natin or na-disabled, tumagal naman siya na 8 days. Yon. So, sana wag nang magkaroon, pero etong video na to is i-share ko sa inyo yung reason din kung bakit ba siya na-disabled. Ayan. So, make it sure tapusin nyo hanggang dulo para at least wala kayong ma-miss na step. So, ano lang naman to, pwede nyong sundan, pwede nyong sabayan. Ito yung mga example na notification or mare-receive nyo sa email nyo or mismo sa inyong Facebook account. So, nakalagay dito, check your email for an update on your request and to find out what other information we need. We will only be able to complete your review when you send this information. We're always looking out for the security of our community so you can't use Facebook for a while. So guys, ito is yung ano lang. Meron kasing tatlo yan na type na disabled or suspended na account. So mamaya pag-usapan natin yan. So ito pa yung isa. We suspended your account. Ayan. So, your Facebook account was suspended because your Instagram account doesn't follow our rules. Login to Instagram account, hindi lang Facebook, pati Instagram is pwede rin siyang ma-disabled. Ayan. So, ito pa yung isang example kay Ella Marie Addis. No, your Facebook account has been permanently disabled. Ibig sabihin, pag permanently disabled, mahirap na itong recover. Pero pwede pa rin natin itong pasahan ng appeal. You request a review of this decision, but we still found that your account or activity on it didn't follow our community standard. You can request another review. So, yun yung gagawin natin mamaya. So, isa pa ito. Ito naman is suspension or suspended account. Meron siyang 6 months para po mag-appeal. At kapag po napatunayan ni Facebook na within 6 months na na-appeal na natin or ilang ulit natin na-appeal at napatunayan ni Facebook na lumabag tayo sa community standard or violating community standard, magiging permanently suspended na siya. So, wala na tayong magiging access sa Facebook profile natin. Okay. So, yan yung mga na pangkaraniwang nare-receive ko. Sobrang dami niyan guys, no? Before po tayo magsimula, ito yung 3 main types of Facebook account na nakikita natin na ini-issue sa atin. Number 1, yung temporarily disabled. So, ibig sabihin, temporary lang siya, pwede natin siya ma-recover. You can often recover this easily with identification verification. So, magpapasa lang tayo ng ID within that day or 24 hours, mare-recover na natin siya.
And then yung number 2, type ng account na na-disable, yung permanently disabled. Katulad nung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. This is the scary one. So, nakakatakot talaga to. Usually, due to repeated violation or suspicious activity. Ang dami ko nakikita na ito, guys. Mostly, yung recent is marami siyang pinupost regarding sa mga GCash transaction, GGives, yung mga ganyan. Yun, nagkakaroon po ng mga suspension, lalong-lalo na sa mga trademarks or yung mga, tawag dito, services na ino-offer nyo sa online using your personal account. So, if kayo ay merong mga ino-offer like services, yung mga products, iwasan nyo guys maglagay ng mga may mga links and yung mga produkto na 'di ba, mga yan sikat. So, pwede kayong maban sa Facebook or eto nga, ma-permanently disabled. Okay, eto na yung pinaka last type of na-disabled na account. Yung disabled by mistake. Okay, ano nga ba ito? You did nothing wrong but your system flagged you. It happens more than you think. Ayan. So, minsan talaga nagkakamali din si Facebook no sa pagpataw sa atin ng violation. So yun yung mga ina-appeal natin at pag napatunayan naman na by mistake lang yung pagpataw sa atin ng violation or ng suspension, pwede natin yan ma-recover within 24 hours or pinakamatagal katulad nung nangyari sa akin is 1 week or 8 days, yung mga ganon. Okay. So, ang kailangan natin gawin guys is pumunta tayo sa help and support, no? Or pwede kayong mag-login sa inyong Facebook account. Punta muna tayo guys dito sa ating account. So, ito yung ating personal account, no? So, dito guys, nakakahinayang to kasi meron na tayong almost 500,000 or more than 500,000 followers na siya. Okay? And, etong personal account ko na to is noong 2012 ko pa siya ginawa. So, ilang taon na din ito, 'di ba? So, sobrang tagal na din ito. So, talagang pinaglaban natin 'to kay Facebook. And 'yon, fortunately, 'di ba, na-recover natin. So, ginawa natin, guys, is ayan, nagpasa tayo ng appeal. So, itong appeal na gagawin natin ay para lang ma-notify natin yung Facebook support team na tayo ay nagpasa ng appeal and explain natin in a formal or way na itong appeal natin ay sana, 'di ba, ma-approve. So, ito 'yon. Don't worry, itong appeal form na to, ilalagay ko dyan sa may description or ilalagay ko sa pin comment para ika-copy paste nyo na lang at i-edit nyo na lang yung mga details na kailangan nyo ilagay. So, sabi ko dito, subject natin for appeal, request for account review and restoration. So, sabi ko dito, dear support team, I hope this message find you well. I'm writing to formally appeal the disabling of my Facebook account. I was surprised and deeply concerned to find that my account had been disabled as I have always tried to follow Facebook community standard to the best of my ability. So, pansin nyo, medyo pinormal natin yan para at least, di ba, ayan, mabasa nila ng tama yung ating appeal, di ba? So, sa bandang huli, ayan, lagay nyo lang dito yung inyong full name, yung email address, phone number na kailangan nyo i-provide para if ever, di ba, i-email ba kayo ni Facebook or maka-receive kayo ng email from support. And yung inyong Facebook URL kung natandaan nyo or na-back up nyo siya. So, ngayon, kapag okay na, yan, and then punta kayo sa inyong Facebook. Magla-login muna kayo guys via browser. Sa browser kayo mag-login. Depende kung anong browser yung inyong gamit. Pwedeng Kiwi browser, Chrome browser, marami pang iba. Okay? So, ito yung ating Facebook account na nilagyan natin sa Kiwi browser. So, punta tayo ngayon guys dito sa help and support. Ayan. I-type nyo lang guys dito sa inyong browser ay help and support. So, type ko lang guys, pakita ko sa inyo. Help Center, ayan, pwede rin yan. Ayan, i-zoom in ko lang. Ayan, ito yung ita-type nyo. Help Center na lang. Click nyo yung Help Center. Then, meron dito sa may gilid, merong option dito. Under ng policy, merong reporting. So, i-report natin yung nangyari sa ating account. So, reporting a problem with Facebook. So, dito,
Ayan, pwede tayo guys magbigay ng feedback. Ayan. Click nyo yung give feedback about and then i-click nyo itong proactive feedback. Click nyo yan. And then, meron tayo dito makikita na form. Itong form na to, pwede kayong mag-select dito kung ano yung problem na na-encounter nyo. So, yung sa atin po, pwedeng login. Ayan. And then, dito natin ilalagay yung ating appeal. So, kapag okay na, iselect all nyo lang yung inyong appeal or yung ating appeal, ilalagay ko dyan sa description or dyan sa may comment section. Dito natin ngayon yan isi-send. Click yan. Ay, wait lang. Select, paste. Ayan. Okay. So, kapag na-paste nyo na guys, click nyo lang po dito sa may gilid, yung send. Okay? So, yan yung first step. Kailangan ma-notify nyo si Facebook na tayo ay nagpasa ng report. Okay? Report lang. It takes 7 days to 14 days po yan. And yung number 2 step, eto, nakatulong talaga sa akin to kasi galing mismo to kay support. So, punta lang ako dito sa ating Instagram. Nung na-disabled po yung aking Facebook account, kailangan po talaga natin makausap yung support. So, hindi ko siya makakausap via Facebook kasi nga naka-disabled. So, yung ating Instagram ay nakalink sa Facebook. So, ang ginawa ko, binerify ko po itong ating Instagram. Ayan. So, punta tayo dito guys sa account center. Then, meron po dito yung subscription. Ayan, so nag-subscribe po tayo sa Meta Verify doon June 29 at June 29 nung wait lang, sorry, naguluhan ako. June 29 yung renewal natin. Nag-Meta Verified tayo guys nung May. Ayan, so May 31. Tama. Nung June 1 bumalik na. Tama ba ako? Ayan, so 29. So, dito, meron tayong way para makausap natin yung support. So, ito yung support. Ayan. So, get support nyo lang. And then, makikita nyo guys dito, in review pa din yan. Pero guys, malaking tulong ito kasi nga nakapagpasa tayo dito ng ID or ng identification using support. Ayan. Ito is yung mga online customer support. Ayan. So, sabi dito sa akin, can you please confirm the identity? Ayan, ito yung link na ikakopy natin. Copy lang natin tong link. Wait lang guys. Copy lang natin. Ay, makopy. Wait lang, dito sa may baba. Ayan. So, copy natin tong link. Sabi sa akin, pinagpasa lang ako ng link. Napasa ko naman siya. Ayan, kinonfirm. And punta muna tayo dito sa ating nakalagin na Facebook sa browser, click nyo lang dito, then i-paste lang natin dito guys yung link. Again, itong link din na ito ay ilalagay ko dyan sa may description para at least i-click nyo na lang at pwede na rin din kayo magpasa ng inyong ID. Kung meron kayong passport, driver's license, mas okay po yun. Ayan, so nandito tayo, ipapasa lang natin yung ating ID. Ayan. Choose file. Click nyo lang yan, then punta lang kayo sa inyong file manager or sa inyong gallery para pumapasa. Once na napasa nyo na yan guys, mag-email na po si Facebook sa inyo yan. So punta tayo sa ating Facebook na connected, Yahoo Mail na connected sa Facebook. So ito yung ating na-receive from Facebook. Ayan. Confirm your identity. Sabi dito, thanks for sending us your identification documents. We have successfully verified your identity. You won't need to confirm your identity in the future after review requiring individual verification. So talagang siguro every year hinihingi ng Facebook yung ating identification or ina-update, di ba? And then good news, ayan na, pumalik na yung ating account. Your review was successful. Thank you for taking the time to request a review. We review your account and saw that activity on it does follow our community standard. So, you can use Facebook again. Ayan. So, nakapag-login na tayo and kaagad natin guys, dinouble check kung meron ba tayong mga na-post na hindi naman tayo nag-post. Baka na-compromise yung account natin. Pero so far guys, wala namang ganon. So, talagang nagkaroon siguro ng glitch sa Facebook, no? Dahil sobrang
Ang dami na ding user, 'di ba? Ang dami na ding mga impersonator na gumagaya ng mga accounts ng mga, alam niyo na, creator, para, 'di ba? Para gamitin sa mga ibang bagay. Okay. So be very careful din sa pagki-click ng links, sa la-login sa mga website or sa mga suspicious links. Okay? So, hopefully guys, nakatulong itong ating video. Maraming salamat. Kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe. Click the bell icon para kapag meron tayong mga next video upload, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!